Pilipinas, hindi umano didigmain ang China. Tila isang magandang simoy ng hangin ang pinakahuling balitang natisod natin hinggil sa away Chino-Pilipino sa South China Sea. Sa obserbasyon ng isang mamamahayag, nabawasan na ang bilang ng mga barko at pabor ng milisya ng China Coast Guard na nakagawiang harangin ang mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard na naghahatid ng supply na pagkain at iba pang gamit pangkabuhayan sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Pinakamasahol na ang pagbangga ng barko ng CCG sa lansya ng PCG na lumikha ng pinsala sa sasakyan ng Pilipinas. Umugong ang insidente sa pangmundong entablado na kinaringgan ng mariing pagkontra ng mga kanluraning poder tulad ng Alemanya, Gran Bretanya at Fransya. Ito na po yung ating pag-usapan ngayon. Okay? Talaga. Ang dami pong nag-forward sa akin, pero ayaw ko na iparinig sa inyo dahil baka masira lang umaga nyo. May mga nag-forward sa akin ng video. Hindi naman kasi ako nanonood dyan. Hindi kasi ako nakikinig sa kanila kasi nga kaya nga umalis ako sa kanila eh. Dahil iba na yung naramdaman ko, iba na ko yung kanilang galaw. Pero ito, siyempre, isa kong nakakagulat. Ako nagulat, bakit kanya ng panawagan? Akala ko ba Pilipino yan? Wala ulo hanggang paa, itsurang Pilipino naman eh. Hindi naman mukhang Chinese eh, di ba? Tingnan nyo si Harry Roque. Di ba Pilipinong-Pilipino? Taga-Bataan yan. Politiko, naging dating congressman, pero inaway at nakipag-away doon sa kanyang partido na wala siya. Dahil yung kanyang kabayan party list, inaway ba naman eh. Saka naman nakakitang party list na nga lang, inaway pa yung political party na naglagay sa kanya. Tapos tumakbo siya doon, talo. So, Pilipino talaga. Kasi hindi ka naman makakatakbo kung hindi ka Pilipino. Pero ang dating niya, Chinese na Chinese ang dating. Ng mga sinasabi. Tulad na sinabi ko, ayaw ko na ipakita sa inyo dahil baka masira ang umaga nyo. Pero ito yung kanya sinasabi. China, huwag awayin. Huwag daw pong awayin. Wow. Ala ko ba siya spokesman lang ni Duterte? Bakit ang dating niya ngayon, spokesman rin ng China? Di ba? Di ba si Harry Roque dating spokesman ng Duterte? Ngayon, dating spokesman ng China. Sabi niya, China, huwag daw awayin. Baligtad talaga ang pati yata vitamins nitong iniinom. Baligtad yata. Baka galing sa China ang vitamins na iniinom nito. Alam mo bakit? Sinasabi yung China, huwag daw nating awayin. Napakalinaw na tayo ang inaaway, tayo ang inaagawan. Ito, common sense, mga batang nakikinig. Di ba pag ikaw ay inagawan, o ikaw ay hinaharas, so ang nangaaway sa iyo ay yung nangaharas at nangaagaw. Bawa, inagawan ka ng kandi, binabangga ka, tinutulak ka, hinaharangan ka, o ito yung nangaharang, nangaagaw ng kandi, yun ang nangaaway. Ikaw na inaagawan, tinutulak, hinaharas, ikaw yung inaaway. Di ba ganun yun? Pero si Roque, sinasabi, huwag daw nating awayin para bang ang gusto niyang palabasin, ang Pilipino pa, ang Pilipinas pa, ang nangaaway sa China. Diyos ko po. Sabi ko, malamang ang vitamins ng iniinom nitong si Roque ay galing sa China. Malamang made in China. Roque, huwag ka masyadong kumakain. At umiinom ng mga vitamins na galing sa China, nababaliktad ng utak mo. Nababaliktad ang pananaw mo. Sabi niya, debate. O sige, debate. Makipag-debate ka, pero hindi ako makikipag-debate sa iyo. Pero, sasabihin ko, mali ang panawagan mo. Mali kasi, bakit mo sinasabing yan? Hindi naman tayo nakikipag-away sa China. Naintindihan mo ba yung inilalaban lang ang teritoryo? Naninindigan lang ang gobyerno at sinusuportahan ng majority ng mga Pilipinong simpleng mamamayan. Kaya ko nga, pinaghahanapan ko na nga yung mga politiko. Kakaunting politikong maingay. Mukhang namamangka sa dalawang ilog yung mga politiko natin sa Kongreso, Senado, at saka yung mga local executive. Diba? Again, ang alam ko, si Roque, spokesman ni Duterte, pero ngayon, ang kanyang galaw at sinasabi, para na siyang spokesman ng China. Wow. Roque, tayo ang binabangga ang ating mga barko. Tayo ang nilaser, nakakabulag yun. Tayo yung winater cannon. Yung ating mga mangisdang Pilipino ay hinaharas. Atin ang West Philippine Sea, exclusive economic zone yan. Tapos sasabihin mo, wag natin silang awayin. Sila nga nang-aaway. Ano ka ba naman? Tapos sasabihin mo, mahal mo siya. Nadinig ko yung sabi niya, mahal daw niya si Pangulong Marcos. Anong klaseng pagmamahal yun? Tapos may panawagan, alam mo yun, may panawagan pa siya, Mr. President, huwag kang maniwala sa mga nagsasabi sa iyo na hindi alam ang story ng China. Hindi daw alam, hindi daw mga nag-a-advise sa Pangulo, hindi daw kilala kung ano yung China.
Bakit mo kailangan kilalanin China? Ang pinaglalaban dito, teritoryo, wala tayong pakialam kung anong lahi nila. Wala tayong pakialam kung anong ugali meron sila. Wala tayong pakialam kung anong meron sa kanila. Ang ating pinakikialaman at pinanindigan, yung teritoryo natin dapat pangalagaan. Naintindihan mo yung Roque? Mukhang hindi. Kasi ang sinasabi ni Roque, ang Pangulo daw huwag maniwala sa mga taong hindi kabisado kung ano ang pagkatao ng China. Eh bakit ang pinag-uusapan personality? Hindi pinag-uusapan dito kung anong lahi at kung sino ka. Ang pinag-uusapan dito, territory. Mr. Roque, naintindihan mo ba ang pinag-uusapan? Para kang amo mo, masyadong madaldal eh. Ha? Ang pinag-uusapan dito, territory, hindi personality. Hindi pagkatao ng China ang pinag-uusapan dito. Inuulit ko, kahit ako, wala akong pakialam kung anong ugali meron ng China. Ang pinag-uusapan dito at dapat nating ilaban, teritoryo, property, pag-aari ng Pilipinas, exclusive economic zone. Abay, ang panawagan ganon, parang sinasabi mo ang Pangulo ay mahina ang intelligence report. Parang sinasabi mo ang Pangulo sumusunod lang sa mga advice. Ay anong tingin mo sa National Security Advisor, National Security Council, Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense, Philippine Coast Guard, at marami pang opisyal ng pamahalaan na sinasabi mo doon? Ang tingin mo mali yun? Ay yun ang nagtumutulong sa Pangulo. Sila ang aktual nakakakita at nakakaramdam ng sitwasyon sa West Philippine Sea. At yun ang pinararating sa Pangulo. Yun ang kanilang pinag-uusapan. At yun ang kanilang pinanindigan. Tapos sasabihin mo, Roque, ganon. Hindi nyo kilala ang ugali ng Pilipino. Iba ang kultura, hindi nyo kilala ang ugali ng Chinese, hindi nyo kilala ang pagkatao ng Chinese. Eh, anong pakalam namin doon? Hindi natin pinag-uusapan kung anong meron sila. Ha? Inuulit ko, ang issue, property. Hindi personality. Property, hindi kung anong pagkatao at ugali ang mga Chinese, wala tayong pakialam doon. Ugali nila yun, buhay nila yun. Kahit anong buhay nila, huwag lang tayong pakialaman, okay lang. Ay ang gustong palabasin ni Roque, igalang daw natin ang pagkatao ng China. Igalang daw natin ang kultura ng Chinese. Wow, Roque, abogado ka ba? Nagtatanong lang, ha? Ay, nako, ha? Well, ayaw ko sanang pansin ito dahil wala naman sasabihin matino yan eh. Pero pinagbigyan ko na rin kasi maraming nagparating sa akin ng mga, sir, ano masasabi mo rito? Nagbigay pa ng video, ganun nga, pakinggan ko, wala, paulit-ulit lang, wala namang kakwenta-kwenta. Yun lang napansin ko. Bakit nang panawagan niya, huwag awayin? Hindi tayo nang aaway. Tayong inaagawan, tayong inaaway, tayong hinaharas, tayo ang hindi nire-respeto. Walang respeto ang China sa Pilipinas, dyan sa West Philippine Sea. Naintindihan mo ba? Pati yung mga project nga na pinangakuan nilang pupuntuhan nila, mangungutang tayo sa kanila, hanggang ngayon hindi nila binibigay. Di ba sabotahe? Yan ba yung ugali ng China? Pinagmamalaki mo. Hari Roque, ibang klase ka. Tinitingnan kita mula ulo pa dahil kilala naman kita eh. Wala naman ako nakikitang ni kulay, hindi ka naman kulay Chinese. Itsura mo, hindi ka naman Chinese. Lahat, Pilipino-Pilipino ka, taga-Bataan ka nga eh. Baka magulat siya yung mga taga-Bataan, baka itakwil ka ng taga-Bataan kasi ang Bataan malapit lang sa Subic, malapit lang sa Zambales, nandyan ng Masinloc na kinukuha rin ng China. Talaga lang, Wala, spokesman ng dating. Kala ko spokesman ka lang ni Duterte. Yung pala, spokesman ka na ng China, mga dating mo. Ayaw ko nang madinig yung mga sinasabi. Ayaw ko na rin parinig sa inyo, baka mas marami pang galit mararamdaman kayo. Ayaw ko kayo ma-stress. Sinabi ko lang po yung mga sinabi ni Roque na sa tingin ko, maling-mali. Parang pinapalabas niya ang Pangulong Marcos ay naniniwala sa mga nakapaligid sa kanya na mali daw ang paniniwala at mali ang sinasabi. Wow! Para sinabi mo, walang Pangulo, may sariling diskarte yan. Alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya nga pinapanindigan eh. Di ba sinasabi ng militar, sinasabi ng DND, ang utos ng Pangulo ang kailang ginagawa? O di ba? O bakit mo sinasabi ngayon na ang mga nakapaligid sa kanya sinusunod ng Pangulo? Eh dapat lang, alam naman ikaw ang sundin. Eh pag ikaw ang sinunod, dinawala na yung West Philippine Sea. At hindi lang yon. Philippine rights, kukunin din nila. Lahat ng isla na tabi ng South China Sea, kukunin ng China. Eh kung sa iyo makikinig ang Pangulo Roque, malamang matagal na nakuha ng China ang West Philippine Sea. Wow! Aral-aral, aral-aral. Walang kakwenta-kwenta argumento yan. Okay. Sige, tuloy tayo sa iba nating mga balita. Ito yung isa pang balita. Marami na pong barko. Naku, mayroong dumating na isang napakalaking barko. Daming barko dumating sa atin. Papakita ng suporta.
yung pinakamalaking barko ng New Zealand dumating po sa Pilipinas. At sabi nila, bahagi daw po ng kanilang exercise para doon sa tinatawag na Indo-Pacific. Di ba, yung Indo-Pacific ay pinalalakas at inuorganisa para ho talagang maging malakas ang security, maging malakas ang ugnayan ng mga bansa sa Indo-Pacific. Ayan po, yung pala yung purpose ng New Zealand. Nagpapakita sila, pinakamalaking barko nila na pandigma nasa Pilipinas. Okay, di ba sunod-sunod na yan? Amerika, Japan, Canada, France, South Korea, ano pa ba yun? Australia, nabanggit na natin. At iba pang mga bansa sumali dun sa naval exercise. Tapos nandyan lang sila sa tabi-tabi. Marami mga barko tulad ng barko ng Amerika nandito na ho sa Philippine Sea at nagmo-monitor lang sa sitwasyon. Ang pinalalakas dito, Indo-Pacific. Hindi dahil sa Indo-Pacific, hindi lang dahil sa issue ng West Philippine Sea. At dahil sila nga ay kaalyado ng Pilipinas, sumusuporta sa Pilipinas, kaya nga kung inyong mapapansin, panay ang batikos ng China. Kahapon may sinabi na naman ng China, minamali na naman po ang Pilipinas. Kaya nanindigan na ulit-ulit, nagsalita na si Secretary Ed Año, yung National Security Advisor ng ating Pangulo, na mali ang China at ginagawa lang ng Pilipinas panindigan ng ating teritoryo. Muling inulit ni Secretary Año na ang West Philippine Sea ay exclusive economic zone ng Pilipinas. Under the law, walang pwedeng makialam dyan kung hindi Pilipinas. So idiniin ng National Security Advisor sa China, huwag kayong makialam, tama ang gamit ginagawa, kayo ang mali dahil kayo ang nangihimasok. Kayo ang pumapasok sa aming teritoryo. Hindi kami pumapasok sa inyo. Ayan. So, kasi laging dinadaan ng China sa gano'n Pinapalabas mali. At saka, kasi napakatindi kaya nga may pinawagan na nga yung National Security Council at minomonitor, di ba nabalita ko na sa inyo last week, minomonitor na nila yung mga pro-China na involved sa disinformation campaign ng mga Pilipino. Okay? Muling sinabi ng National Security Council na ang mga Pilipino na gumagamit ng mga video at mga istorya na propaganda ng China, yan po ay huwag daw ninyong gawin. Warning na yan. National Security Advisor na po yung nagsabi. Okay? Ang karapatan sa pamamahayag ay malakas, pero merong limitasyon, merong accountability pag lumalabas. Huwag niyong kalimutan, reminder sa lahat, pro o anti-administration or pro o anti, lalo na sa mga anti-government, pro-China. Okay? Pag national security ang issue, mayroong kapangyarihan ng Estadong kontrolin ang mga statement at pahayag kasi nakataya ang seguridad ng bansa. Sa akin pong pananaw, observation at opinion ay threat na sa national security ang China. So pag threat sa national security, mataas na level ang usapan. Mataas na level ang topic tungkol sa kung paano bigyan ng seguridad ang bansa at mga Pilipino. Kaya sa kapangyarihan ng Estado, pwedeng kontrolin, pwedeng pagbawalan ang mga taong magtatalakay na makakasira at magpapalala ng national security o threat sa national security. So kaya definitely, ang tatamaan dyan, kung hindi nyo alam, kayong mga propagandista ng China, kayong pro-China, kasi kayo naman talaga ang nagpapalaki. Ako at ang mga Pilipinong may pagmamahal at malasakit sa ating bansa, sinusuportahan lang ang ginagawa ng gobyerno at naninindigan lang tayo sa ating karapatan, atin ang West Philippine Sea. Pero yung bumabaliktad ng istorya, na gumagamit ng mga propaganda ng China, kabaliktaran sa ginagawa ng Philippine government, kayo ang magiging threat sa national security. Kung hindi nyo alam, aralin po ninyo para hindi kayo magulat. Hindi po pananakot ito. Dapat alam nyo. I know my job. Kaya ko pinapaliwanag ito para ko kayo tulungan. Pinapaliwanag ko ito para huwag kayong makalimot. No one is above the law. Ang national security concern, ang threat sa national security na usapin ay sensitibong issue. Hindi yan pangkaraniwan.
Kaya dun sa mga involved sa malayang pamamahayag sa social media at saka sa media, dapat alam nyo yan. Kung hindi, mapapahamak kayo. Magkakaproblema kayo. Hindi yung puro salita.